Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa Pinas News Review at ito nga mga kababayan, shock lahat. Nako, Congressman Leveste humarap na sa Senado. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. So mga kababayan, bago po natin simulan to, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. Libre lang po yan at palike na rin po ng video ito mga kababayan. Maraming salamat po. At eto nga, no? Bago po natin i-play yung video mga kababayan, pasadahan muna natin tong si Senator Risa Hontiveros. Nako po sabi po kasi dito ni Senator Risa Hontiveros, nako. Risa Hontiveros umusok matapos hindi maibigay ni Diskaya ang listahan ng proyekto noong 2016 to 2022. Aray ko po. Talagang nagpapahalata lang si Risa Hontiveros na ang target niya na naman po ay Duterte. Sa panahon po ni Pangulong Duterte, no, wala naman pong ganitong corruption, masyadong ganitong kalalaang corruption, di ba? Kaya I think, although it's important, no? But it is, for me lang mga kabayan, it is irrelevant, no? Kasi ang pinag-uusapan naman natin ngayon, yung administrasyon ni President Bongbong Marcos Jr. Bakit kailangan mo pa, no? Halongkatin yung kay Pangulong Duterte, no? Kasi pag ganyan po mga kabayan nangyayari, parang iniisip po ng taong bayan, politika na naman ito. Hindi na ito investigasyon patungkol sa korupsyon. Kundi ito ay pamumulitika na naman po mga kababayan. So, ano po ang inyong masasabi dyan kay Risa Hontiveros mga karibin natin basahin niyo natin yung naging komento ng ating mga kababayan. Sabi po dito ni Aris Garay, pinipilit hanapin yung dapat admin yung current admin ang may iskandalo. Nga no. Yawa jud ni ninyo oy. Sabi naman po ni Salvador, bugok talaga makapalang mukha ng senadora nyo. Sabi naman po dito, ang theater actress turned CPP and PNDF representatives turned senator with earpiece at coaching staff. Come on. Nga suot niya na naman po yung no? Suot niya na naman po yung mahiwagang earpiece, mga kababayan. Okay? Alright. Ano po ang masasabi dyan kay Risa Hontiveros? At eto, nako, yung surprise witness. So, yung witness po nila, yung testigo po nila, no? Sabi po dito sa ang balita ngayon, dating regional director ng DPWH, ipinatanggal ang costume sa Blue Ribbon hearing. Bakit kaya mga kababayan? Pinatanggal ng mga senador ang suot na pantakip. Ito si Lacson siguro may pasimuno nito no? Kasi siya po ang siya na po ang chairman ng Blue Ribbon. Pinatanggal ng mga senador ang suot na pantakip sa mukha ng dating DPWH Regional Director na si Gerald Pacanan nang humarap siya sa pagdinig sa Senate Blue Ribbon Committee. Ayan Regional Director pala itong kanilang mga kababayan, no? Kanilang bagong witness. Ano naman kaya ang mga sasabihin nito? Pero dahil nga sa nakatakip ang kanyang mukha, parang Senator Ping Lacson, ikaw ba si Senator Risa Hontiveros na mahilig kumuha ng mga witness na nakatakip ang mukha? Di ba? Wag mong gayahin yung yung style ni Risa Hontiveros kasi makukuryente ka sa taong bayan. Di ba? Anyway, eto, pasadahan na po natin yung video mga kababayan na kung saan. Ito pong si
Congressman Liweste ay humarap pala sa Senado, mga kababayan. Ito, panoorin po natin at bigyan natin ng reaksyon. Leviste from the Department of Public Works and Highways, Undersecretary Arthur Bistar, Undersecretary Ricardo Bernabe. From the Department of Justice, Secretary Frederick Vida, Prosecutor General Richard Anthony Fadulion, Mr. Manuel Bonoan, Mr. Oh, nandito na pala si Bunuan, mga kababayan, nakauwi na. Ayan, humarap na rin po sa Senado, mga kababayan, ha? Ano kaya ang mga bagong, di ba? Kasi bagong taon di ba? Ano kaya ang mga bagong sasabihin ni Bunuan ngayon? Gerard Pacanan, Mr. Gerald Opulencia, Mr. Henry Alcantara, Mr. Bryce Erickson Hernandez, Mr. JP Mendoza, Mr. Trigve Olivar, Mr. Maynard Ngu. That's all, Mr. Chairman. Thank you. First, I'd like to thank the Honorable Congressman Leandro Leviste for attending this hearing, and also former Secretary Manuel Bonoan for flying home to attend this hearing. We really appreciate your presence. Anong ina-appreciate mo dyan? Dapat naman talaga umuwi yan, di ba? Nagtago nga sa ibang bansa, mga kababayan. Siguro ko ngayon, kompleto na po ang script ni Bunuan kasi umuwi na. Di ba? Sino kaya? Meron ba kayang sasabihin sa atin si Bunuan? Meron ba siyang ituturo sa atin? No? Meron ba siyang sasambitin na mas mataas pang opisyal kaysa sa kanya? Or hanggang sa kanya lang, mga kababayan? No? The chair would suggest that we follow the following sequence. First, yung issue ni na Vizcaya and Romualdez. And we have here two witnesses. Tawagin na lang natin sila. Anyway, it's a matter of record. But for purposes of this public hearing, tatawagin na lang natin sila na si Joy at saka si Maria. Si Joy at saka si Maria, mga kababayan. No? Teka lang. Kasali pala dyan si Romualdez, bakit hindi nyo inimbitahan? Bawal bang imbitahin? Bawal bang umattend si Romualdez dyan? Bakit kaya? Diba? Unfair naman si Congressman Leveste nandyan no? Sabagay, meron po silang tinatawag yung palaging pinagmamalaki ni Lacson. Parliamentary courtesy. Kailangan daw dumaan muna sa kamay ni Boji D. No? Yung mga imbitasyon at saka kailangan ng approval no? Ng invited guest kung gusto ba nila na umattend or hindi umattend. Ang tanong dito, mga kababayan, bakit hindi umaattend si Romualdez? Diba? Bakit hindi umaattend si former Speaker Martin Romualdez para linisin ang kanyang pangalan? Yun lang. Hindi natin alam kung bakit, mga kababayan. These are staffers of the tenants, the former tenants of the former owner of the resident in South Forbes Park in Makati City, yung lessor noong former owner, Mr. Ocampo. The next will be Mr. Chair. Yeah, yung next will be yes. I'm just wondering, Mr. Chair. We have a guest that's hooded, and then with who was this individual, Yeah, Mr. it is Chair? upon the request, but the names are already in our notices and so invitation. So the committee members will have properly identified them already. If you saw the invitations. Thank you, Mr. Chair. It is upon their request na kung pwedeng wag ipakita yung kanilang mukha, no? All right, Mr. Chair. For Thank obvious you. reasons, for Thank security reasons. Now, second will be grid coordinates, and we'd like to invite Undersecretary Arthur Bistar to present and show us, members of the committee, bakit bali-baliktad o mali-mali yung mga grid coordinates
as submitted to the Office of the President, specifically sa PMS. So Secretary Bernardo is here so he can also respond and explain. Third will be, andiyan ba si Yusek Bernardo? All my life, Yeah, Undersecretary Bernardo, yung issue about the role of General Nick Torre do sa kanyang paghingi ng custody. And the last would be the Cabral files. I guess this will be sensitive enough that it could merit an executive session. Depende sa ating mga kasamahan dito kung ano yung kanilang sentiment about this. Yes. Sabi ni Soto, walang kwenta yung Cabral files na yan. Bakit nyo i-executive session yan? Diba? Dapat makita po yan ng taong bayan. Kasi sabi nyo, walang kwenta yan eh. Sabi ni Soto, diba? Walang kwenta yung hindi na kailangan bigyan ng oras yung Cabral files na yan. Tapos ngayon, malalaman po natin, itatago nyo sa publiko yung pagdinig sa Cabral files na yan. Diba? Dapat ipa sa publiko yan, mga kababayan, no? Public hearing, wag executive hearing kasi hindi namin makikita, hindi namin maririnig kung sino-sino po yung taong yan eh. Total, sinasabi niyo naman walang kwenta yan, no? Sige. Ano nyo, sa publiko nyo, wag yung tinatago nyo pa. Mr. Chairman, maybe ask those invited or just recently invited to take their oaths. And I would like to find out, well, as usual, I'm here to listen, but I'd like to find out who, through the secretary of the Blue Ribbon, who responded to the subpoena that I have signed and have issued recently. The 12 subpoenas that were released. May we find out who are here to attend because of the subpoena? over on some cases for the past 9 months, and there's been a sharp increase in unexplained death and missing people. Your metahuman. Thank you, Mr. Senate President. I'm not. No, you won't. But I need your help to perform it from anyone else under my gun. I can't do it without you. Well, mainly one of the reasons I'm asking for this is because we would like to find out who responded. And secondly, those who did not respond, and perhaps we may discuss it with the members of the committee for us to either ask for a show cause or issue a warrant of arrest for not responding to the subpoena of the Senate. We have done this before numerous times. Yes, Mr. President, everybody is present. Lahat ng nakatanggap ng subpoena except former Congressman Saldico. So with that, shall we direct the Secretariat and Orly Gutesa for that matter? So i-direct na lang natin yung... Well, the two names that were mentioned, are they represented here somehow? There are no representatives, Mr. President. Therefore, I would like the committee to look into the possibility of issuing a warrant of arrest for both. Thank you, Mr. Chairman. In deference to the latest Supreme Court ruling, Mr. President, show cause order na muna natin. And if not satisfactory, saka natin i-cite for contempt and eventually mag-issue ng warrant of arrest. Yes, that was the reason I was asking if there was a possibility of a representative from any of the two. Nevertheless, we'll leave it to you, Mr. Chairman. Thank you. Thank you, Mr. President. The Secretariat is directed to issue show cause orders to Congressman Rizaldico and Orly Gutesa. So with that, let me recognize first, kindly administer the oath to the new attendees. Mr. Chairman, also present
is Miss Carlene Yap Villa, Secretary Rolando Toledo, and also Yusek Bernardo. Those who are here for the first time, kindly stand up and raise your right hand. Do you solemnly swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding? So yan mga kababayan, manunumpa na naman, magti-take out na naman ang mga hinayupak na ito. Tapos at the end of the day, magre-recant na naman po ng kanilang mga sinumpaang salaysay. No? So ganito po maglaro ng ang ating mga investigasyon sa Pilipinas, ganito po maglaro. No? Manunumpa. No? Tapos kung hindi man ngayon, sa mga susunod na araw, sa mga susunod na buwan, sa mga susunod na taon. Okay? Babawiin nila yung kanilang mga sinumpaang salaysay. So, sana walang bawian to, mga kababayan. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan, mga kababayan? Comment ko na lang. Ayan. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.